Miss Barbie Portesa, ganitong paraan niya ipinakita ang kanyang suporta at pakikiramay para kay Mr. David Licauco. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin ito, no, dahil itong si Mr. David Licauco po pala, meron po siyang tinatawag na sleep apnea, no, na sometimes ito po yung nagiging cause kung bakit minsan nagiging moody at nagiging parang hindi po ganun kaganda yung kanyang mood sa maraming pagkakataon. And this time is talaga namang nagsorry po si Mr. David Licauco para doon. Kasabay nito is humingi din ng apology si Mr. David Licauco sa mga fans ng PBB. Inamin kasi ni David Licauco na nag-audition na rin siya sa Pinoy Big Brother, may isang dekada na ang nakakaraan. Katatapos lang maging celebrity house guest ng kapuso actor sa PBB Celebrity Collab Edition at paglabas niya sa bahay ni Kuya, ibinahagi niya sa Instagram ang naging experience niya sa reality show. Sa kanyang post, sinabi ni David na noong taong 2015 ay pumila rin siya para sa mag-audition sa PBB without knowing 10 years after ay magiging celebrity house guest siya. Wow, crazy to think I once lined up for PBB audition in 2015 and years later, I got to be a house guest, sabi niya. Ngayong nakapasok na siya sa PBB house, napatunayan daw niya na may magic sa loob ng bahay ni Kuya. Sabi niya, it was different from what I imagined. May magic talaga sa loob ng bahay ni Kuya. I may have been quiet, but I learned a lot about myself. Truth is, no one really knows what it is like inside unless you live it. Pagbabahagi pa ng pambansang Ginoo. Kasunod nito ay nagpasalamat siya sa lahat ng kanyang mga supporters at nagsorry din siya at the same time sa lahat naman ng mga nabore. No? He also thanked the housemate na nakasama niya sa loob ng bahay. To everyone who supported, thank you. Sa mga naburingan sa akin, sorry na po. And to the housemate, sabi niya, thank you for the warm welcome, solid combos, and syempre the best food, Ate Clang's ulam, Ralph Rice, and Sneer ice cream, he said. Sa uli ay nireveal ng aktor na na-consider pala siyang maging housemate sa kasalukuyang season. Fun fact, I was actually considered to be housemate earlier this year. Well, hindi na nga niya sinabi kung bakit hindi siya natuloy bilang PBB celebrity housemate at sa halip ay naging house guest na lang. So, kasabay nga nito sa kanya pong pagtagumpay ay meron din naman po siyang dinaramdam kasi siya po ay nagdadalamhati ngayon sa pagpanaw ng isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. David Licauco mourned death of grandfather Jaime Licauco. So, sabi po ng ilang mga news na nagdadalamhati ang aktor na si Mr. David Licauco at ang pamilya niya dahil sa pagpanaw ng kanyang lolo na si Jaime Licauco. Binawian ng buhay si Jaime sa edad na 84 years old. Ang ama ni David na si Jolan Alexander, ang isa sa 3 anak ni Jaime at ang misis niyang si Yolanda Campos. Kinumpirma ni David ang pagkamatay ng kanyang lolo sa pamamagitan ng isang Facebook post Sabado, May 17, 2025. Ayon sa publishers is, the wisest man I knew, always chasing greatness, always sharing of wisdom. Thank you for the life talks, the lesson, the power of your mind. I'll hold them close, always rest easy, Lolo. Samantalang sina Francine Prieto, Tronny Raimundo ang dalawa sa mga entertainment personality na nagbahagi ng kalungkutan dahil sa pagkawala ni Licauco ng kanyang ama, ng kanyang lolo, no? So, pero alam nyo po ba na isa sa pinakamagandang ginawa para po talagang i-express yung pakikirami ni Miss Barbie is nagpadala po siya ng isang flower, no, ng flower po para po dun sa wake dun po ng lolo po ni Mr. David Licauco. So ganito niya talaga kasi alam po ni Miss Barbie kung gaano kaimportante itong tao na to para kay David, kaya naman ganun na lang din ang pag-aalala niya sa mga nangyari, no. Sabi po niya, thank you for the life talks, lesson, the power of your mind. I hold them close, always rest easy, Lolo. So,
Jaime Licauco, you have been such a wonderful and friend all these years, lifetime, we have been together. So marami pong mga celebrities at mga kaibigan nito ang nagpaabot din ng kanila pong mga pakikiramay. We had many adventures together worthy of material for volume of books. Rest now. Ang pagbibigay-pugay naman ni Francine sa internationally known lecturer at hypnotherapist. His contribution as parapsychologists in the Philippines touch many lives and open minds. May he rest in peace. Ipinanganak noong July 25, 1940, kinilala sa Pilipinas si Jaime bilang book author, journalist, at expert sa inner development, creative and intuitive management at paranormal phenomena. Binansagan siyang ama ng paranormal movement dahil sa kanyang kaalaman tungkol sa paranormal karma at reincarnation. Naglabas siya ng 17 books, naging kolumnista sa mga broadsheets at nagkaroon nga ng mga TV guesting. Sumikat din sa mundo ng radyo si Jaime dahil sa long-running program niyang Inner Mind on Radio na umere sa DCMM ng isip na umere naman sa DWIC. Grabe po yung kanyang contribution, ano. So anyway, so ngayon po is nagdadalamhati ang Licauco family para sa pagpanaw ng kanilang nag-iisang lolo na si Mr. Jaime Licauco. And now, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng mga comments ninyo sa comment section. So, unahin po natin ang komento mula sa isang viewer po natin, si Rosemary. Sabi niya, kailan kaya? Sabi naman ni Miss Region, dapat ngang kainitan pa ng Maria Clara na sundan na sana kaagad ng bagong teleserye nila, which is tama yun. Sabi nga ng kasabihan, diba? Strike while the iron is hot. Kaso nga lang parang hindi naging ganun ka-aggressive ang GMA sa pagbibigay ng projects kay David at saka kay Barbie para at least 'di ba talagang sinubaybayan ng todo. Sabi ni Samabok, siguro sila na ni David nagkwentuhan sila tungkol sa kasal kung anong dream nila sa isa't isa. Kaya alam ni Barbie at sa ibang bansa pa talaga gusto ni David na ikasal at ipakita na si David ang talagang binabakuran niya si Barbie kaya tumapang na siya. Ayun, sabi naman ni Miss Mercy, pumanaw na yung lolo ni David. Sana makapunta si Barbie, tadhana ang barda sa huli. Sila ang magkakatuluyan. Ayan. So, ayan yung kanilang comments with regards to this. Another one, sabi po ni Ma'am Shi, Pamela Villarmino, Barda is real couple. Barda couple, wala nang forever, wala nang iba. Sabi ni Miss Petronilla, nagpakasal muna si David para lalong excited ang mga fans nyo. Proud kami sa desisyon nyo. Ayan. So, ito po. Ano po yan? Nagpakasal muna si David. Kanino po kasi siya nagpakasal? Sabi ni Miss Cassie, no. Yes, tama na yung solo-solo era na yan. Nalinis na. Maiinis lang kami mga fan ni yan. By the way, talagang sobrang happy kami mga Barda. Lovers sa paayuda ng Barda kahapon sa Moving Closer event ng Close Up. Dami kaming mga puyat kagabi dahil di makamove on sa sobrang kilig. Nako Barda ha, panagutan nyo to. Pananagutan nyo mga kilig namin. Diba? Wag nang puro ganyan. Bigyan na lang talaga sila ng magandang project. And sabi ni Miss Tesber, just keep working together, Barda. You both young. We are proud of you, Barbie. Stay safe and strong, Barda. Yan, sabi ni Miss Lolita Wanilla, Barda forever. Marami talaga hanggang sa ngayon nag-aspire na sana nga masundan yung kanilang move, yung kanilang projects, matagal-tagal na rin kasi silang natenga. Sabi ni Miss Dorina Cañete, I love Barbie David forever. Please GMA project, please per Barda. Maghintay na kami, miss na namin. Miss na namin. RD So, we love you Barda from the heart. Full charge kami sa ayuda nyo. Ayan. So, ang dami talaga natuwa doon. Alam, mas marami pa po tayo mapag-uusapan with regards to that, doon po sa nangyaring paayuda nila sa Moving Closer, sa Close Up. Grabe po yun talagang all out po sila sa pagpapakilig sa lahat ng mga nagpunta ron at nanood. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!